taon mag-i-enjoy yung mga bata. Ito tingnan natin sa ayan o. Yun, control na dragon. At kasama natin ngayong umaga si Miss Mary Jane Lozada ng Global Feng Shui para ipakita sa atin ang iba't ibang klase naman ng dragon figurines. Umaga kay ganda. Umaga kay ganda din po sa inyo, sir. Umaga kay ganda. Mary Jane, may kahulugan ba yung bawat figurine na nandito ngayon? Pwedeng tao o portrait, pwedeng mga scenery o landscape. At isa rin po sa mga pwedeng maging subject, mga laruan. Aba, ito po sa mga naka-display dito, buhay na buhay ang itsura ng mga laruan. Yan ang sikreto ng tinatawag na toy photography. At syempre, para malaman natin ang ibang technique, kasama natin ngayon si Mark Serbo. Sir Mark, umaga sa inyo. Good morning. Sir, ito, tingnan muna natin yung mga kinunan yung letrato dito. Tingnan natin. Yung mula doon, yung G.I. Joe na tangke. Okay. Tapos yung si Batman. Okay. Si Dan Borg. Si Kisame ng Naruto. Tapos yung toy car na diecast. Si Mega Man. Saka Mask Rider. Batman, yan. Okay, Batman. Dragon Ball, saka yung Yan. Okay, so eto, for example, etong si Batman, nasan ba yung Batman natin dito? Bali, yung kaninang kinunan ko, bali nang monitor. Okay. So for example, eto, yung litrato, Diyos. pag kinunan mo, akala mo, toy lang talaga siya na itsura lang, no? Pero pag kinunan mo, parang nandoon talaga yung totoong litrato. Parang buhay mo siya. Buhay na buhay mo. Oo, ang galing. Ang galing ng Hindi siya mukhang laruan pag nakuna na. Oo. Production. Ang galing, no? Pag-usapan natin yung toy photography. Ano po ba yung kaibahan nito sa ibang klaseng mga photography? Unique siya sa bagay na pagkukunan mo siya ng letrato. Ikaw yung nagbibigay ng direction para maging realistic siya. Okay. So, bakit nyo naman po nagustuhan itong toy photography na to, sir? Para sa akin, challenging siya na pag nasa labas ka, dala mo sa laruan, tapos camera mo. Hindi siya ng tao na ipapapost mo na gumagalaw ito. Talaga ikaw magpo-post. Ikaw ang bahalang ikaw ang Ikaw yung director. At ang kagandahan nito, hindi malikot ang model mo. Hindi nagre-reklamo. Sir, ano po ba yung mga basic techniques ng pagkuha ng larawan? Parang kumukuha ka rin ng tunay na tao. Eye level, ang dating, parang puno-puno mo tao. Okay. Yun. So, bibigyan mo na lang siya ng imagination mo, paano mo siya i-pose, yun, sa background. Ayos. Sa mga gustong mag-involve ng sarili nila dito sa ganitong classic photography, ano ba yung mga masasabi niyo sa kanila, sir? For example, mga siguro tips na maibibigay dito sa kanila? Simple lang naman, di mo naman kailangan ng magagong camera. So, point and shoot na may macro, na yung pwedeng pag-inunan may maliit na shot. Tapos, pwede mo siyang, siyempre, yung favorite mo na laruan na gusto mong kunan, ibabagay mo sa lugar na kung saan mo kunan. Okay. Yun. Ito po, magandang hobby ito at pwede namang magsimula sa mga murang camera na may mababang megapixel. Pero tandaan lang na gamitin ang imahinasyon nyo. Kailangan maganda ang imagination nyo. Nasa mata kasi yan na kumukuha, ang resulta ng letratong gusto nyo. Ika nga wala sa panayan, nasa Indian yan. Ikaw na, chef. Maraming salamat, sir. Yan po, magbabalik po ang Umaga Kay Ganda! Hindi po yung pagpinta, kundi yung pagkuha gamit ng camera, ganun ba? Kaya ganon? Yes, partially true. Hindi tama yung timpla, kumbaga? Or bakit kaya ganon? Kasi pa minsan, meron din mga epekto ng environment natin, yung ilaw, also yung galaw ng tao. Dahil, so dapat alam mo rin paano kunan yung picture para maganda yung labas. Kaya perfect na nandito kayo ngayon. Okay, so megapixel, ano pa yung mga iba pang mga features? Yung optical, yung zoom range. Zoom. Digital optical zoom range. Okay. Yes. Okay. ISO, ano ba yung ISO?
ISO is yung sensitivity ng sensor ng camera. Okay. Mas mataas yung ISO, mas mataas yung sensitivity ng Sensitivity, ano yan, sa paggalaw ng camera or yung paggalaw ng subject? It's also yung pagkasip-sip ng sensor ng camera sa ilaw na available sa surrounding. Okay. Mas mataas ang ISO, mas sensitive siya kumuha ng ilaw, lalo pa kung So sensitive pala siya sa ilaw. Yes, Okay. Yung aperture naman. Yung aperture, Wow, big words, di ba? Kasi meron akong meron akong sa bahay yung aperture para sa mga photography, Yeah. So, ano yung aperture? yung sa aperture kasi is yung para makita yung depth of field na kung tawagin nga. So depth of field meaning na yung focus niya Malapitin? either minsan mag-blur out yung background para Okay. naka-embose yung Yes, subject mo okay. or pag mataas yung number, let's say for landscape, Okay. yung focus ng camera sa buong background and Okay. subject itself. Okay. Go ahead, Lee. Ano ba yung nagpapamahal sa camera? Yung lens, yung megapixels? Yung pangalan, yung brand? For one, yung brand, Sure. definitely. And yung mga features kasi, so usually nag-update sila and they usually go for bigger numbers. So mas mataas yung number, mas mahal. Mas wide din yung range of selection ng Exactly. whatever. Yeah. Depende sa anong class of picture gusto mong paano. Yeah, and mas user-friendly sometimes. Okay. Okay, question lang para dun sa mga mahilig kumuha ng picture dun sa mga moving objects kasi mahirap yung kuhanan eh. Ano yung tips na maibibigay nyo? Paano siya hindi mabablur at makukuha pa rin natin ng maayos at clear yung litrato? Well, pwedeng gawin, fast shutter speed. Okay? And tsaka yung sasabayan mo yung subject. Okay. Para pag kinapture mo yung subject, naka-face siya, yung Okay. motion niya. Okay. Ano naman yung mga basic shots na pwedeng gawin sa isang camera? Yung mga basic lang. So, meron tayong tinatawag portrait. Okay. Portrait yung sa mga Yung pakabangan. pakataan. Okay. We have landscape. Yun naman yung Para sa mga, let's say, back. parang pahiga. Yeah, pahiga, nakahiga siya. Ako gusto ko, isa sa favorite ko yung fish eye lens. Okay. Ano naman yung nagagawa yun? Yan. Ano ba nagagawa yung mga ibang effects na yan sa isang litrato? Let's say yung, sabi nga ni Donita, yung Fish sa eye. fish eye, merong effect siya na, from the name itself, na fish eye, mukhang naka-warp yung picture. So, ang parang ginawa niyang example na, or sinisimulate niya yung nakikita ng isda. So, nakapabilog. Okay. Okay, at meron kayong any last tips para sa mga gustong bumili ng camera ngayon? Anong mga basic tips na dapat nilang malaman? Basic tips would be, number one, syempre, also be dapat sakop sa budget nyo. Okay. Tapos, syempre, bago ka bumili, dapat pili ka ng camera na alam mo yun yung mga features na gusto mo. Okay. Okay. At magagamit mo. Yes. And of course, mag-research kung ano yung mga camera na babagay sa kung kukuha ka ba ng sports photo, adventure ka ba, or baka... So may specialized para sa isang camera. Alright. Well, sabi nga nila, wala sa camera yan, nasa gumagawa. Di ba? Tama ba yan? Wala ba? Okay, ayan. Meron na tayong mga basic knowledge sa paggamit ng camera at pagkuha ng litrato. Yes. Ito naman, bibigang buhay naman natin ng mga laruang ito. Aralin natin ang techniques ng toy photography sa pagbabalik ng umaga. Kaya ganda.